Kakapasok lang, exposed na sumabog sa galit si Gibo Teodoro. Nahuli sa buwatan ng mga media, F. Elisa Tamba. Ano ba yan? Anong nangyayari? Itong balitang ito ay nagmula kay Pinas News Insider at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre, ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating mapapanood ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Ayan. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Defense Secretary Gibo Teodoro tila nasupalpal si Speaker Martin Romualdez dahil hindi ito pumabor na muling buhayin ng peace talk. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kung ating matatandaan ang naging pag-question ni Vice President Sara Duterte sa pagbibigay amnestiya ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng National Democratic Front of the Philippines, na kabaliktaran naman ang naging tugon. Sinusulong ng Pangulo sa mga makakaliwang grupo na binigyan ng amnestiya at itinuturing niya itong isang matapang na hakbang ni Speaker Martin Romualdez ang pagkikipagnegosasyon sa komunistang grupo, at kanya ring ipinunto sa isang pahayag. Matibay pa naman daw ang hukbong sa datahan ng Pilipinas, kaya dapat hindi matakot ang pamahalaan na magipag-usap sa kanila at pagkakataon na di umano para hilumin ang pagkawatak-watak ng bansa. Ngunit tila nasupalpal si Speaker Martin Romualdez ni Defense Secretary Gibo Teodoro dahil hindi naman ito sang-ayon sa posibleng peace talk sa Communist Party of the Philippines New People Army o CPP-NPA. Dahil sa isang panayam dito, sinabi ni Secretary Defense Teodoro na paglabag sa demokratikong proseso ang ginagawa ng grupo na lumalaban sa gobyerno. Iwanag pa nga ng opisyal, kung malakas at matibay ang kanilang mga ipinaglalaban, may tamang lugar at political process sa ilalim ng konstitusyon. Eto matagal na nating ginagawa ang peace talk na yan. So sa tagal ng panahon, syempre, lahat naman ay humihiling na sana magkasundo ang magkabilang panig, no? Sa panig ng mga rebelde, sa panig ng pamahalaan, na sana ay maging iisa na lang ang layunin nila, yung magkasundo. Kaso nga lang, sa tagal ng panahon is hindi talaga yun nangyayari. Ang daming beses na nakakapag-usap, pero ganon at paulit-ulit pa rin ang nangyayari. Dahil, pagpalagay natin, merong mga nasa kabilang panig, nasa kaliwang grupo, ang gusto na maging maayos na uli, magbalik loob. Kaso medyo lumalamang pa rin yung mga taliwas, yung mga ayaw magbalik o walang tiwala sa gobyerno. Kaya patuloy pa rin siyang nagkakaganyan, patuloy pa rin gumugulo ang sitwasyon. Kung mabisa ang peace talks, dapat dati pa naging maayos yan. No? Ang tagal na nating ginagawa yan. No? Nagkakatalo-talo kasi yan kasi iba-iba ang prinsipyong pinanghahawakan. No? Kapag nakikita naman kasi, ito halimbawa, nakipag-peace talk kayo, tapos nakipagkasundo kayo, marami kayong pinangako sa kanila. Pag meron silang nakitang hindi maganda at hindi ayon doon sa prinsipyong pinaglalaban nila, maaaring magbalik loob, yung pagbabalik loob nila is maaaring mawala na naman. Ganun yan kasi iba ang pag-iisip nila sa pag-iisip ninyo. Hindi pare-pareho ang nangyayaring paniniwala. Pagpalagay natin kung sila didiretso na sa pagsuko, katulad ng mga kapatid natin na nagbalik loob sa gobyerno at tumutulong sa gobyerno, is ayun, salamat doon dahil niyakap nila ang kapayapaan. 'Di ba?
Pero syempre may nadidinig din tayo doon sa mga sumuko na at nagbalik loob na meron silang sinasabi na bakit ganito na naman itong ganito, ganyan. May hinaing uli sila sa gobyerno na hindi maganda. Pero sa kagandahan doon is hindi sila bumabalik sa dati nilang gawi. Kaya maganda yung ganun. No? Pero hindi pa rin mawawala yung mga tao na yung ayaw makipagkasundo. Yung tipong, sige, makipagkasundo kayo pero iba ang mangyayari. Papalamigin lang natin ang sitwasyon, ganto, ganyan, pwede kaming magpalakas. Ganun yung nagiging komento eh. Diba, yun yung mga nagiging haka-haka ng ilan. Nagpapalakas lang, ginagamit lang sa pagpapalakas yung peace talk. Diba? Kung tutuusin, mas maganda nga yung NTF-ELCAC. No? Maganda nga yung mission nun. Maganda nga yung nun eh. Diba? Mas malaki yung maitutulong ng NTF-ELCAC kung tutuusin kaysa peace talk. Kasi kung talagang ulitin ko, kung talagang effective ang peace talks, dapat dati pa talaga naging maayos yan. Dag pa nga nito sa issue ng red tagging. Ayon kay Defense Secretary Teodoro na dapat disiplinahin ang anumang paglabag sa batas. At nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila hindi pumabor at hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nakakalungkot ang nangyayari sa ating bayan. Mga opisyal natin sa gobyerno, sila lang nagkakabanggaan sa halip na magkaisa at magtulungan upang maiangat ang Pinas. Kaya tuloy yung ibang bansa, niyuyurakan lang tayo dahil alam nilang tayo mismo ay nagkawatak-watak. Bakit kailangan ng peace talk? Para may nanakawi na naman, mabuhay na naman uli ang pabaon at pasalubong para mapilitan na naman silang bumili ng substandard na sapatos. Huwag kayong magpaloko sa mga taong nagtutulak ng peace talk. Baka ang hanap ng mga walang hiyang mga yon, peace talk. Kung magkano ang hatian. Mahal na Pangulong BBM, hindi po nararapat at lalong hindi karapat-dapat ang amnesty sa mga CPP, NPA, NDF. Hindi po tama na ang gobyerno pa ang manunuyo at makipagbati sa mga kalaban ng Estado, lalo pat sila ang lumalaban sa gobyerno at nanggugulo sa ating bansa. Kasi maaaring magkaroon ng sorry sa sasabihin ko, no? Pero ito lang yun eh. Maaaring magkaroon ng paglaki ng ulo kung sakasakaling yun pa ang nanunuyo mismo. Kasi may mga pagkakataon na dapat ginagamitan ng pagtikis yung kamay na bakal talaga. Yung ipakita mo na talagang ikaw ang gobyerno, ikaw ang dapat na masunod dito. Ibig ko sabihin, hindi naman masunod dahil puro mali yung gagawin. Kumbaga, ipakita sa kanila na eto kami, eto ang gobyerno, gusto naming maramdaman ninyo. Kasi kaya lang naman yung iba is sumasali dun sa mga kaliwang grupo. Kaya lang naman sila sumasali. Kasi sa totoo lang, hindi nila maramdaman yung gobyerno ng mga nakakaraan. Dati, di ba? Yun lang naman yun eh. Hindi naman sila sasali dun sa mga ganong samahan o grupo na yun kung maayos naman ang patakbo, nakikita naman nila na maayos ang di ba? Government natin. Yun lang naman ang tanging nagiging daing nila eh. Pati yung mga mahihirap, 'di ba? Lalong naghihirap. Syempre sasabihin, hindi nyo ba napapansin parang sila lang ay yumayaman, tayo ang naghihirap. Ganun yung madalas na nangyayari. Kaya minsan mag-iisip ka, 'di ba? Dahil dyan sa mga politikong ganyan. Yun yung mga sinasabi kahit sa pelikula nakapapanood natin yan. So, parang may impluwensyahan siya. 'Di ba? Tapos sinasabi na hindi nyo maramdaman ng gobyerno dito. 'Di ba? Ganon. Kaya nahihimok silang pumasok sa mga ganong grupo. Pero kung nararamdaman nila ang gobyerno simula pa noon, 'di ba? Alam ko naman may mga naupo naman na nararamdaman nila yung na nakikisama naman sila, kaya nga may mga nagbabalik loob eh. 'Di ba? Pero yung iba na hindi na lumala ito, siguro mas maganda yung maramdaman nila talaga na merong gobyerno na maaari nilang sandalan. No? Yun ang ipakita dapat. Hindi yung kasi puro panunuyo. Mahirap kasi panunuyo eh. Hanggat sinusuyo, dahil pag babae nga sinusuyo mo, di ba? Lalo kang tinitikis eh. Di ba? Ikita nyo naman ang kanilang mga kasapi
na nasa loob ng Kongreso. Obvious naman nakapakanan ng kanilang samahan ng pangunahin nilang interes at concern, hindi ang gobyerno. Tama ang tinahak ni dating PRRD tungkol sa all-out war sa mga CPP, NPA, NDF upang tuluyan ang walisin at matuldukan ang mga makakaliwa. Kailangang ubusin na sila. Ang so-surrender lamang ang binigyan ng pagkakataon para magbagong buhay. Kung gustong magbagong buhay, ang patuloy na lumalaban sa gobyerno kailangang ubusin na para matapos ang problema ng ating bansa. Kailangan dyan, pag nagbagong buhay sila, is maramdaman talaga nila yung pagbabagong buhay. No, para hindi na sila bumalik sa dati nilang gawin. Sa loob ng Kongreso, obvious naman nakapakanan ng kanilang samahan ng pangunahin nilang interes at concern, hindi ang gobyerno. Tama ang tinahak ni dating PRRD tungkol sa all-out war sa mga CPP, NPA, NDF upang tuluyan ang walisin at matuldukan ang mga makakaliwa. Kailangang ubusin na sila. Ang so-surrender lamang ang binigyan ng pagkakataon para magbagong buhay. Kung gustong magbagong buhay, ang patuloy na lumalaban sa gobyerno kailangang ubusin na para matapos ang problema ng ating bansa. Sayang boto ko kay PBBM. Di ko sukat akalain makapangyarihan at diktador si Romualdez. Nakikita na ng sambayanan ang nangyayari. Wake up PBBM. Mabuhay kayo, Secretary Gibo. Maraming salamat sa inyong panindigan pagdating sa pisto. Dapat lang talagang walang mangyari na pisto. Bakit ikaw, Castro, ang pupunta sa eskwelahan at mag-check? Wala kang karapatan. Hindi ikaw ang DepEd Secretary. Dapat lang na wala ng pisto. Grabe, no? Si Castro pupunta sa school para mag-check. Tama nga naman yun. Hindi siya ang DepEd Secretary para pakialaman o saklawin niya yung trabaho na yun. Diba? Kung talagang pinapangarap niya na maging DepEd Secretary is malabo naman yun. Oh, masyado nila parang gustong sapawan yung trabaho ng BP, no? Isipin na lang natin na ang lahat ng administrasyon simula kay Marcos Sr. hanggang kay President Aquino Jr. Lahat yan kinontra nila. Kaya tama lang ang desisyon mo, Sir Gibo. I salute you. Mga nanunungkulan sa gobyerno, please, kayo po ay huwag ganyan. Ang i-focus nyo po ay ang kapakanan ng mamamayan. Ayusin ang problema. Unahin ang mga taong naghihirap. Salamat po. End ko. Pag-usapan natin, ito po. Yun, si Sir Badong marami pong hindi nakakaalam nito. Ako po, nagmarka sa akin to, yung pinamigay ni Pangulong Duterte, binigyan niya ng Certificate of Land Ownership. Ito pong mga tribo ng Ati dyan sa Boracay. Kasi, kaya nagmarka sa akin yan, dahil Department of Agrarian Reform, bakit mamimigay, no? Ay, may mga Ati pala dyan. Akala ko yung buong Boracay ay resort, no? Akala ko, lahat po ng buong Boracay ay resort po. Yung pala, nakalimutan natin yung history na meron pong mga nauna dyan, may mga nakatira people, na doon. No? Yan yung, ito hindi po simpleng hindi po simple to na hindi po to simpleng usapin ng simpleng agrarian reform, kung hindi usapin po to ng land ownership ng mga tunay na may-ari, no? Kasi alam po ninyo yung na-displace natin yung mga indigenous people. Meron akong laging kwento diyan, no? Yung kung kilala niyo si Makling Dulag ng Kalinga. Meron siyang famous quotation na napag-aaralan namin nung sa college, no? Ang sabi niya, may mga pumunta rito na may daladalang kapirasong papel at sinasabing kanila daw yung lupa, no? Na yung mga lupain, kabundukan, mga lahat ng dinatna na namin, no? Yung tinirhan ng aming mga nuno, tinirhan ng aming mga magulang, no? Ay may dala-dala silang papel at sinasabi nila na kanila daw, no? Paano nyo aariin? Ito napakasimple lang, paano mo aariin yung isang bagay na nauna pa sa iyo? Alam nyo, yung batas kasi natin nakabatay sa mga papel-papel. Pero so, ibig sabihin nun, meron na talagang mas naunang mga taong nakatira doon. No, may mga lupa-lupa na sila doon. So, tama nga naman yun, no? Hindi mo pa pwedeng ariin yung mga talagang mas nauna pa doon sa Boracay. 'Di ba? Hindi katulad dito sa may Bohol. 'Di ba? Sa may Chocolate Hills.
Nandiyadyaan na yung Chocolate Hills bago magkaroon ng mga ganun. Kaya talaga nung dati pa is pinagbabawal na talaga magtayo ng mga resort dyan, mga ganto-ganyan sa Chocolate Hills dahil Chocolate Hills pa lang noon. Pero itong pinag-uusapan dito is talagang may mga nauna na dito sa may Boracay na mga taong nakatira na hindi pa ganun ang Boracay. Oh. Tingin nyo mga katunay, pag sila ang nauna, bago yung magkaroon ng tunay na Boracay na yan, may karapatan ba sila paalisin yon kung talagang hindi naman talaga sila gustong umalis doon sa lugar na yon? At isa pa is nauna pala sila doon. Kung pakikinggan nyo yung logic ni Makling Dulag, di ba? Pumunta kayo rito, biglang kayo ang may-ari ng lupain na nauna pa sa inyo. Paano nyo ari niyan? Yung ownership kasi dito po sa mga katutubo ay iba po sa ownership nating mga hindi ko alam kung ano dapat itawag sa atin, kung tayo ba yung sibilisado o sila yung, di ba? Sa totoo lang, yan po mga nauna pa sa pagkatutubo, nauna talaga yan. atin yan. Oo. Dahil sila po Una ay yan. hindi po sila yung mga mahilig magtitulo. Kung tutuusin, kanila dapat yan. Yan dapat yung mga kaya po may mga kaya po kayo may mga congressman, kaya po kayo may mga representative ancestral, di ba? Talagang sila po ang may-ari kasi nauna pa sila sa atin. No? Nauna pa po sila sa atin eh. At isa pa kung di ba? Hindi sila dapat paalisin sa mga ganyan. Kung sila ang nauna, alam naman natin yung mga kababayan natin katutubo is talagang wala pang mga diyan, talagang nandiyadyaan na sila. Ngayon, si Pangulong Duterte recognizing yun, nire-recognize po yun, yung sitwasyon na yun na may mga katutubo dyan, binigyan niya po ng lupain. Ayun. True. Ayun. Department of Agrarian Reform. Yes. Maganda At yan po ay nabigyan niya ng Certificate of Land Ownership. Pagkaalis po ni Pangulong Duterte, sa madaling salita, wala na po si Pangulong Duterte, binawi po ng supposedly may-ari. In contrast, di po ba? Ang ganda po nun eh. Yung mga tao, no? Yung mga tao po na nauna pa sa atin dyan sa Boracay, biglang palalayasin natin na sasabihin natin na atin yan dahil sa kapirasong papel. Hindi po makatarungan eh sa mga... Ay, hindi eh. Binigyan unang-una. Nauna sila dyan sa lugar na yan. Wala pa yung kung anong natatayo dyan na kung ano-ano. Tapos, si FPRRD is binigyan na sila ng karapatan dyan. Binigyan sila ng lupa dyan, ganto ganyan. Tapos, nung nawala si FPRRD, biglang babawiin nung may-ari na sinasabi ni Sir Badong. Is parang napaka-unfair naman. Diba? Napaka-unfair. Wala naman niya... Ano bang perwisyo yung ginagawa nila sa lugar na yan? Meron ba? At saka isa pa pinag-uusapan natin dito, nauna naman sila eh. Diba? Yan ang hirap sa mga, hindi ko naman, yung mga negosyante. Diba? Kapag utak mo talaga negosyante, hindi mo na iniisip ang kapakanan ng ibang tao. Yung masasagasaan mo. Pwede naman yan, magtayo ka ng negosyo dyan, nandiyan yung negosyo mo. Kung may mga katutubong nakatira dyan, aba, dagdag yun sa atraksyon ng lugar mo. Hindi yun dapat mo silang palayasin. Pag may mga nagtanong sa mga katutubo dyan na nakatira dyan, magtanong yung mga bisita mo, yung mga turista ng history about dyan sa lugar na yan, sa mga katutubo. Merong magsasabi, may magkukwento, may magpapaliwanag. Di ba? Hindi mo ba naisip yun? Kailangan maganda yung lugar mo? Ayaw mong lagyan ng history, di ba? At saka pangit yung ganun, papaalisin mo sila. Tama nga naman, sa kapirasong papel, paalisin mo sila. Parang mali naman yun. Wala namang hindi makatarungan yung ganun. Kahit negosyante ka o ikaw may-ari niyan, hindi naman siguro nauna ka sa kanila. Dahil ito nga sinasabi na nauna sila sa'yo. Ganun yun. Sa mga katutubo, no? Porket wala po sila. Yung kaalaman porket kasi. Wala po sila sa... Wala po silang mga titulo. Ang pagbabatayan po, hindi po natin kinoconsider kung bakit binigyan ni Pangulong Duterte ng mga lupain itong mga atin na to. Alam niyo po, sa Davao kasi sanay sila si Pangulong Duterte. Sa Davao, meron pa silang yung Magsaysay Park
nakita nyo yung ino-honor po nila yung mga katutubo doon, yung iba't ibang katutubo sa Davao. Yes. No? Kaya alam ko kung saan naggagaling yun eh. Masyadong tineknikal. Tineknikal po tong mga kapatid nating ate. Kasi yung claimant, sinabi nila, yung mga claimant po na nagsabi na hindi sila dapat dahil ito namang kanilang lupain na pinamigay ni Pangulong Duterte sa mga ati ay hindi naman daw nasasaka. Kaya hindi po sakop ito ng dapat ipamigay ng Department of Agrarian Reform. No? Sabi naman po ng isang madre na umaalalay doon sa mga ati, sabi nila, paano niyo sasabihin na hindi mali yung ibig sabihin sa korte o sa Department of Agrarian Reform Regional Office nagbigay yung ng soil sample. Ito po pinagbatayan nila. Yung nagbigay ng soil sample, yung pong nagki-claim na may-ari nung lupain. Na yung lupain daw niya ay hindi po anong tawag doon? Hindi pwedeng taniman. No, hindi sakahan. pwedeng gawing farmland, agricultural land, hindi agricultural land. Yung kanyang lupain. Kaya hindi pwedeng ipamigay to hindi pwedeng i-under to sa DAR, no? Okay. Tapos ang katwiran naman po nitong mga ati, yan po ang problema, syempre konti lang po ang may aral diyan di ba? Konti lang yung Not kaalaman fit nila. for agriculture. Tama. Maraming salamat, Cardo. Ito naman po mga ati, sabi po nung mga nag-assist sa kanila, alam niyo po yung mga katutubo, no, yung mga nag-assist na madre, sabi nila, paano niyo sasabihin hindi fit for agriculture sila yung nag-uupply, sila yung mga pananim na mga ati ang nagsusupply dito sa mga hotel sa Boracay. Di ang patunay po yan na nagagamit po ay applicable. Kaya po para nyo rin sinabi na hindi pinag-aralan yan nung panahon ni Pangulong Duterte, nung agriculture... parang pinapalabas nila dito, binigay na lang ng bara-bara yun. Na? Parang hindi pinag-aralan na pwede naman taniman to. Hindi naman pwede taniman yan di ba? Pero nakakapag-supply sila ng mga di ba? Yung DAR noon. Nasasabihin na ito ay pwedeng ipamahagi tapos parang yung sinabi na walang kwenta yung yung pag-aaral na ginawa nyo, binigyan nyo ng lupain na hindi naman pwedeng magsaka. Hindi pwedeng magsaka yung mga ate sa binigay na lupain. Parang kalokohan naman yata yun. So, natating natin ngayon ang video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre natin ngayon natin ang boss na yun si Sir Badong Aratoles. Ayan grabe Parang gusto nyong palabasin dito na walang kwenta yung pag-aaral na ginawa ni FPRRD noon bago ibigay sa mga ati yung mga lupa ron. Ngayon is sinasabi nyo, bawal naman, hindi naman din natin, wala namang silbi yung mga pinamigay na lupa, kaya ngayon gusto nyo silang paalisin, ganyan. Bakit nga naman ayaw nyo nilang gawin ayaw nyo nilang diretsohin na gusto nyo silang umalis kung ano-ano pa yung kinakatwiran? Ko naman, yung mga katutubo pa natin. Tutusin nga, maganda nga yan yung mga katutubo natin dahil kung merong mas nakakaalam ng history natin sa Pilipinas, sa mga katutubo natin talaga yan. Kayong mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.